Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo na ng World Radio International sa White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ang ating first Sunday radio broadcast sa month of February 2026. At ito po ay of course marinig nyo every Sunday dito po sa DWRA GMA Radio, Barangay 92.7 FM, 5 to 6 o'clock in the morning every Sunday. Pero sa YouTube, ina-advance po natin ito. Ang ating pong pag-uusapan ay ang subject, suicides, prevention and solution. Ang pagpapakamatay, paano ito mabibigyan ng solusyon at paano rin maiiwasan. Yan pong ating discussion. And of course, our text is found in the book of 1 Kings chapter 19, verses 1 to 4. Para sa maganda pong information ng karamihan, mas maganda basahin natin later on sa chapter 19, verses 1 to 4, ang tungkol sa gusto ni Elijah o ni Elias na mamatay. Alright, so chapter 19, verse 4 of 1 Kings, sabi ni Elijah sa English po, sa Pilipino, si Elias, I have had enough. Lord, take my life. I am no better than my ancestors. Yan po sinabi ni Elias sa Panginoon. Baka, para alam natin yung background, basahin po natin sa wikang Pilipino dito po sa chapter 19, kapitulo 19 ng aklat ng unang hari or 1 Kings, chapter 19, verses 1 to 4. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat na ginawa ni Elias, kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ng Baal or Baal. Actually po, kung babasahin natin sa ibang teksto, 450 prophets ang pinagpapatay ni Elias after na mapatunayan niya na ang Diyos ni Elias ang siyang tunay na Diyos. Kaya nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin na sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Juda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at sa verse 4, at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng mahapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh o Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pang mamatay na ako. Yan pong sinabi ni propetang si Elias sa kanyang maiksing panalangin sa ating Panginoon. So, makikita po natin, brothers and sisters, na pati yung propeta ng Diyos na si Elias, ibig niyang mamatay. Fleeing into the desert, Elijah felt isolated and asked God to let him die under the broom tree. So, tumakas po siya doon sa isang disyerto, ilang na po, at doon ay nanalangin siya. Habang siya ay nag-iisa, iniwan siya ng kanyang utusan, at sinabi niya, Panginoon, hirap na ako. Gusto ko nang mamatay. So in other words, yung tinatawag nilang the suicidal attitude. Pati na ang propetang si Elias ay nagkaroon ng ganyang pag-iisip. If God's prophet who felt helpless and exhausted could say those words, how much more for an ordinary person? How would he feel? So makikita natin dito na isang propeta ng Diyos, parang nawala na siya ng pag-asa sa sobra niyang pagod sa pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos na kalabanin ang mga propetang Baal
na sinasamba ni King Ahab at ni Jezebel, na sabi niya tuloy, Panginoon, pagod na ako. Kunin mo na ako. Gusto ko nang mamatay. So kung maaaring sabihin ng isang propeta ng Panginoon Diyos yon, pati na rin yung mga ordinaryong tao na sobrang problema sa buhay, ay pwede rin magsalita ng ganun. At yung iba talagang tinututuko nila. Sila po ay nagpapatiwakal o nagpapakamatay. So sa ating pong pag-aaral, mga kaibigan at mga kapatid, sa leksyon na ito, ating pong pag-aaralan yung 4 na bagay. Number 1, who were the biblical persons who were very depressed? Sino yung mga karakter sa Biblia na sobra nilang depressed o talagang natutuliro ang kanilang mga pag-iisip, kalooban nila sa sobrang dami ng problema. Number 2, biblical characters who took their own lives. Sino naman yung mga tao sa Biblia na nagpatiwakal? Hindi na nila kaya yung problema ng kanilang buhay, kaya winakasan na nila ang kanilang sariling buhay. Number 3, discussion. Preventing suicide with God's guidance. Paano tayo maiwasan na ang isang tao ay maaring magpakamatay? Sa pamamagitan siyempre ng gabay ng ating Panginoong Diyos. Number 4, propose solutions to counter suicides. Ano po naman ang mga maaring solusyon para labanan ang tendency o gusto ng isang tao na wakasan na ang kanyang buhay? So yan po yung ating pag-uusapan sa bagay ito, mga kaibigan at mga kapatid. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, Know Your Bible program, ang YouTube channel natin, ito po ay of course makikita nyo sa aking YouTube channel, pangalan ko nandoon, at of course nakalagay doon, Know Your Bible program. Malapit na pong 300 o 300 yung video na ginawa ko dito sa ating YouTube channel simula po ng taong 2018. Now let's go to our discussions this morning. Of course, primero sa English po muna, for the sake of our brothers and sisters who do not understand the Filipino language. Number 1, biblical persons who were very depressed. May mga tao po sa Biblia na sobrang problemado. Kaya masasabi natin depressed sila. They are so depressed, natutuliro ang kanilang mga pag-iisip, mga damdamin, at ibig na nilang wakasan ang kanilang buhay. And of course, nakita natin yung example na. Number 1, there are at least 5 persons na titingnan natin dito sa salita ng Biblia or sa Bible. Number 1 was Hannah. Hannah longed for a baby. Gusto magkaroon ni Hannah ng isang anak. Ang kwento po niya ay mababasa natin sa 1 Samuel chapter 1 verses 1 and 20. Medyo mahaba po yan, kaya hindi na natin babasahin yung mga teksto na yan. Pero dito po sa kwento ni Hannah, she experienced intense emotional pain, deep anguish, and was described as bitter of soul. So si Hannah po ay nakaranas ng sobrang sakit sa kanyang damdamin, sa pag-iisip, at sinabi pa doon sa Biblia, bitter of soul. Parang naging mapait na ang kanyang buhay o kaluluwa. Yun po ang description ng Biblia. Sa sobrang niyang stress, sa sobrang niyang depression, dahil hindi siya magkaanak, yun po ang nangyari kay Hannah. Of course, alam natin na si Hannah ay hindi magkaanak. She was barren and was constantly provoked by Penina, the second wife of Elkanah. Yung kanyang husband na si Elkanah, may isa pang asawa. Yung kasi pwedeng dalawang asawa. Si Solomon nga 700 wives, 300 concubines. So itong si Elkanah, asawa ni Hannah, mayroon siyang pangalawang asawa. At ang pangalawang asawa nitong si Elkanah, ang pangalan niya ay si Penina. Itong si Penina, palagi niyang niloloko. Palagi niyang tinutokso itong si Hannah, sapagkat si Hannah po ay walang anak. So, siyempre, dalawang kasi silang asawa. Yung isa may anak, yung isa wala. So, yun po ang dahilan kung bakit natutuliro
ang pag-iisip ni Hana na palagi pa rin siyang tinutokso ng kanyang second wife ng kanyang asawa. So, what did Hannah do? She poured out her heart to God in prayer. So, nanalangin siya sa Panginoon at Panginoon, pagbigyan mo naman ako ng anak na hindi na ako tutoksuhin nitong asawa ng second wife ng aking husband. And of course, sa kwento po, pinakinggan ng Panginoon Diyos ang panalangin ni Hannah at siya po ay binigyan ng anak at ang kanyang anak, ang pangalan ay si Samuel. At yung pong si Samuel, naging propeta, naging judge, naging preacher ng bansang Israel. Yun po, ang isang anak at binigay ni Hannah yon later on sa pangangalaga ni Elijah. At naging propeta rin po. So, dininig ng Panginoon. But before that, sobra pong stress, sobra pong depression. Palaging natutuloy ang pag-iisip ni Hannah bago siya nagkaroon ng anak na ibinigay din ng Panginoon sa kanya. Number 2, of course, napansin natin kanina, binasa na natin yung kwento ni Elijah, si Elias. Elijah who had become burned out. Binasa natin yung teksto kanina sa 1 Kings chapter 19 verses 1 to 8. Ito pong si Elijah, ang kalaban niya po si Jezebel, yung asawa ni King Ahab. At itong si Jezebel, sumasamba sa mga iba-ibang Diyos, lalo na itong Diyos na ang tawag nila ay si Baal. At nagkaroon ng contest, yung handog o mga hayop na inilagay nila, nanalangin yung 450 prophets ng Baal, subalit hindi nasunog yung mga handog nilang mga hayop. Subalit si Elias, nanalangin sa Diyos at nasunog ang kanyang mga inihandog na mga animals o hayop. Pagkatapos pinagpapatay po niya yung 450 prophets ng Baal. Pero bagamat ganun ang nangyari, naging matagumpay si Elias, still, after his victory over the prophets of Baal, Elijah fled from Jezebel's death threat. Nagalit po itong si Reyna Jezebel. Sabi niya, kung paano pinatay mo yung mga propeta ko, sa araw na ito, sa oras na ito, ganun din ang gagawin ko sa iyo. So tumakas po si Elias, nagtago, at hiniling niya sa Diyos na sana mamatay na siya. Natakot din siyang mamatay. Matindi itong si Jezebel. So this led to the prophet's profound despair and asking God to let him die under the brown tree. So, mayroon ba ganong mga Kristiyano, pag sobra na ang stress sa buhay, sasabihin na lang siya, Panginoon, kunin mo na ako. Sobra ng hirap mo dito sa mundong ito. Ewan ko si Apostol Pablo kung gano'n ang sinabi niya. Pero si Apostol Pablo, kung babasahin natin sa book of Philippians, chapter 1, sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Ang mamuhay para kay Kristo, ang mamuhay ay para kay Kristo. At ang kamatayan ay isang tagumpay. So si Apostol Pablo, iba yung pag-iisip niya. Hindi siya katulad ni Elias. Number 3 persons in the Bible na masasabi natin depressed. Sobrang natuliro ang pag-iisip dahil sa sobrang problema. Alright. Ano yung pangalan ng taong ito? It was Job. Si Job. He lost everything. His children, his animals, and all his wealth, his servants. Ang hindi lang gula sa kanya, yung asawa niya. Sinabihan siya, why do you still hold on to your integrity? You better curse God and die. Surprisingly, yung asawa ni Job ay hindi namatay. Nandun pa rin hanggang bumalik sa kanya yung lahat. Anyway, let's study the story of Job. Well, Job, and the book of Job chapter 3, verses 1 to 12, pagbabasahin natin yan, Job cursed the day that he was born and stated that he should have died at birth. Sabi ni Job, sana hindi na ako nabuhay sa mundong ito. Isinusumpa ko yung araw na ako'y ipinanganak sapagkat sa ngayon naghihirap ako. Ano yung paghihirap ni Job? Namatay yung kanyang mga anak, namatay yung kanyang mga alipin, nawala yung kanyang kabuhayan, mga animals. And sa last part, na pagsubok na binigay
ni Satanas ayon sa permiso ng Panginoon, ay nagkaroon po siya ng pigsa mula ulo hanggang paa. So sobra pong sakit nun. Kaya ibig na rin ni Job na mamatay. So Job in chapter 7 verse 15, Job asked God to end his suffering, preferring death by strangulation. So sabi ni Job, Panginoon, kunin mo na ako. Pasakal mo na lang ako, sakalin mo na lang ako. In other words, talagang depressed si Job at gusto niya nang mamatay. Number 4, character sa Bible na sobrang depressed din sa problema. Well, we all know King David, the shepherd boy who became king, who also experienced great sorrow. Marami pong naging problema si King David o si Haring David bago siya naging hari. Siya po ay tagatugtog. Musician siya ni King Saul, at kung si King Saul ay naatake ng masamang espiritu, kumukuha po siya ng sibat at sinisibat niya si David, the shepherd boy o musician, tumatakbo naman si David. Alright, but later on, aside from the threat from King Saul, marami rin naging problema si David the shepherd boy or King David sa kanyang mga kapatid, mga anak, at sa mga taong bayan ng Israel. So sabi doon sa Psalms chapter 6 verse 6, sabi ni King David, I am weary with groaning. All night I flood my bed with tears. I soften my couch with weeping. Very expressive pa yung statement ni David. Sabi niya, pagod na ako, Panginoon. Sabi niya gano'n, tingnan mo yung aking binabaha na ang aking higaan, binabaha na ng aking luha. So, hindi po literal yan. Ang aking hinigaan ay lumambot na dahil sa aking mga luha. Yun po sabi ni King David or the shepherd boy. And then chapter 13 verse 1 to 2. Ito pong sinabi ni David dahil sa sobrang niyang depression. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will I hide your face from me? Ito yung panahon na palagi siyang gusto siyang patayin ni King Saul. Marami siyang problema. So sabi ni King David o ni shepherd boy, hindi pa siya king dito. How long, O Lord? Hanggang kailan, Panginoon, na ako'y kakalimutan mo at pinapabayaan mo ako? Bakit mo itinatago ang iyong mukha sa akin? Yung pong mga sinabi ni King David o ni shepherd boy David nung siya ay depressed sa kanyang buhay. And last but not the least, na karakter sa Bible na very depressed also. Pangalan niyo po si Jonah. Hunas. Kung sa ating salita, Hunas o Jonas. Hunas. Sa Bible, of course, sa English, Jonah, who wanted his life also to end. Isa pong propeta na naman. Gusto ring mamatay. Kikita niyo mga kapatid, mga kaibigan, pati propeta ng Diyos. Dahil sa sobrang problema, gusto nang mamatay. Tayo pa kayang mga ordinaryo na tao na kapag hindi tayo nagkaroon ng solusyon sa ating mga problema, sobra na tayong depressed, may tendency na maghangad na mamatay na. At ito po ay si Jonah. Anong nangyari kay Jonah? Well, God told Jonah to go to Nineveh, city of Assyria, and God told Jonah to say, you have only 40 days and the Lord will destroy your city. Pero pumunta nga si Jonah. Pinatawad ng Diyos ang city of Nineveh, about 120,000 people, and He did not destroy the city of Nineveh. Pero anong nangyari? Job was depressed. Job was not happy because God did not destroy the Ninevites. Successful nga siya, pero hindi siya happy. Kasi gusto niya mangyari, mamatay sana yung mga tao doon sa Nineveh, kalaban ng mga Israelites. But of course, God was merciful to the people of Nineveh. It took at least more than 50 years or more bago winasak ng Diyos totally ang city of Nineveh and the province, or rather in the country of Assyria. So, si Jonah, pagkatapos na pinatawad ng Diyos ang mga Ninevites, na-depress siya,
sumilong siya sa isang punong kahoy o isang tanim. At yung punong kahoy na yon, sa sobra ng init, nalanta, namatay. At nagalit na naman si Jonah. Sabi niya, bakit ako pinahirapan mo, Panginoon? Binigyan mo nga ako ng punong kahoy na magbibigay ng relief sa akin. Pero pinatay mo naman. So sabi ni Jonah sa chapter 4, verse 8, "It is better for me to die than to live." Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa mabuhay. So yun po yung mga sinabi ng mga tao ng Diyos dito sa book of course, different books sa Bible. Si Hannah, si Elijah, si Job, si David, and of course, Jonah. Hindi naman sila napakamatay. But they were so depressed that they were willing to die. So kung sila ang mga tao ng Diyos, mga propeta, God's own heart, si David, God's man after his own heart, ay ibig nang mamatay. So, ano pa kaya ang mararamdaman ng mga ordinaryong mga tao na sobrang problema at hindi sila malapit sa Diyos, katulad ng binabanggit nating mga characters dito. Next discussion, brothers and sisters. Let's go to some biblical characters who really took their own lives. Mga talagang nagpatiwakal, nagpakamatay. Winakasanan nila ang kanilang mga buhay sa sobrang problema, sobrang depression. Number one is Abimelech. Abimelech was wounded by a millstone dropped by a woman during a battle. Ito po isa sa mga leaders ng Israel. Pangalan niya si Abimelech. Habang sila ay umatake sa isang lugar, mayroon pong isang babae, binagsakan siya ng isang yung bato na ginagamit sa gilingan. Tinamaan po si Abimelech at siya ay namatay. Alright, hindi pa siya agad namatay. Siyempre, bato lang yun. Siguro hindi mortal. But anyway, not wanting to be known that a woman killed him, he ordered his armor bearer to end his life with his sword. Ito po ay makabasa natin sa Judges o Hukom, chapter 9, verse 24. Ayaw malaman ni Abimelech na isang babae lang at isang giligang bato lamang ang maaring pumatay sa kanya. So sinabi niya yung kanyang armor bearer, yung tagadala ng kanyang mga armas. Sabi niya, patayin mo na ako. So it really happened na nagpakamatay. Of course, somebody gumamit si Abimelech ng isang tao para wakasan ang kanyang buhay. That's number one, Abimelech. Number two, Samson. Kilala natin lahat si Samson. Isa sang malakas na tao. Subalit, hindi po siya naging masunuri sa Diyos. Kumakain siya ng bawal, uminom siya, humahawak siya sa mga patay, at nag-asawa siya ng hindi isang babaeng Israelita. Philistine wife or girlfriend. Si Delilah yun. At anong nangyari? Nawala ang kanyang lakas sapagkat sinabi niya kay Delilah na ang kanyang sikreto ng kanyang kalakasan ay nasa kanyang buhok. So after he was captured, the Philistines blinded him and brought him to the temple of Dagon. At doon siya pinagtawanan, kinutya ng mga Philistines. At sabi niya, one time, nagkatipon yung mga Philistines doon, may party, may fiesta. Nandun lahat yung mga leaders ng Philistines. So sabi ni Samson, hawak niya yung dalawang poste, nakakaposas po siya, may kadena, at sabi niya, nalalangin siya, Panginoon! Alright, Samson prayed for God for the last time and he pulled down the supporting pillars himself, killing himself and thousands of Philistines. Sabi niya, Panginoon, bigyan niyo po ulit ang aking kalakasan. Ibalik niyo. And let me die with the Philistines. At pagkasabi noon, hinanap niyo yung dalawang malalaking poste na nakatali ang kanyang mga kamay at hinila niyo po yun. Bumagsak po yung poste, bumagsak yung bubong ng lugar na yun. At napakaraming mga Pilistino, lalo na mga leader. So, naiganti ni Samson yung kanyang kababayan, mga Israelitas, subalit pati siya ay namatay. His last words before he died, let me die with the Philistines. Yan po ay mababasa natin sa Book of Judges, chapter 16, verse 29 and 30.
Pangatlo po na nagpakamatay, si King Saul, Haring Saulo. Ito yung pag na yung masamang espiritu, gusto niya patayin si King David. King Saul, during the battle against the Philistines, wanted Saul as his armor bearer to kill him. Ano po ang kwento ni King Saul? Well, si King Saul po naging disobedient. Sabi ng Diyos, patayin mo yung mga Amalekites, pati yung hari, huwag ka magtira kahit ano. Hayop, mga bata, pati sanggol. Pero hindi po sununod si King Saul. So God rejected him, and when he fought with the Philistine, last battle or fight niya with the Philistine, God was not with him, and Saul was wounded. Isang araw, hindi siya namatay agad. Sabi niya, before the Philistine would come and make fun of me or make mockery of me, sinabi niya doon sa kanyang armor bearer, tagadala ng kanyang armas, please kill me. Ayaw naman sumunod yung armor bearer niya. So, anong ginawa ni King Saul? Ang ginawa ni King Saul, kinuha niya yung sarili niyang espada at siya ay nagpatiwakal. Winakasan niya po ang sarili niyang buhay. So, yun po ang nangyari sa buhay ni King Saul. Alright. So, next, pati yung armor bearer pala. After King Saul, meron pang armor bearer. Sige, armor bearer niya, yung tagadala ng kanyang armas, upon seeing that King Saul was dead, his loyal armor bearer also fell on his sword, according to 1 Samuel chapter 31, verse 5. So in other words, makikita natin na loyalty. Pagiging loyal ng kanyang armor bearer, nakita niya yung master niya patay na, nagpakamatay rin siya. What made the armor do that to himself? Well, sasabi natin, loyalty, o kaya naman, baka pag nalaman ng mga ibang sundalo na siya ay buhay, ang kanyang master ay patay, baka may gagawin din sa kanya yung ibang mga kasamahan nilang mga Israelita. Okay, so, number 5, si Ahithophel. Ito pong si Ahithophel, advisor po ito ni King David. Advisor ng anak ni King David na si Absalom. Ito po si Absalom, guwapong lalaki, anak ni King David, nagrebelde. At ang kanyang advisor itong si Ahithophel. Sabi niya, Ahithophel, sige, labanin mo yung tatay mo, labanin mo yung ama mo. Ahithophel was his trusted counselor to King David who joined Absalom's rebellion. Primero po ang kanyang pinagsisilbihan ay si King David. Pero nahikayat sa ni Absalom. So, pumunta siya doon sa anak ni King David at si Absalom. But Absalom did not like the advice of Ahithophel. So, anong ginawa ni Ahithophel? Nag-discourage siya, distress siya, hindi siya pinakinggan ang anak ni King David. Umuwi siya sa kanyang bahay. Nagpakamatay. So, yan po, true story yan. Dahil sa Bible, at yung mababasa natin sa book of 2 Samuel, chapter 17, verse 23. Most likely reason was out of despair of fear of consequences. So, sabi niya, baka matalo rin itong si Absalom at malaman ni King David na ako ay nagtaksil sa kanya, papatayin din niya ako. So, nagpakamatay na itong si Ahithophel. Number 6, second to the last, si Zimri or Simrai. After seizing the throne of Israel for just 7 days, he faced an attack from Umrai. Cornered and facing capture, he went to the palace and burned it down over himself, dying in the flames. Ito po ay makikita natin sa 1 Kings chapter 16, verse 18. Doon po sa Kingdom of Israel, ito po yung 10 tribes. Karoon po ng succession of kings. At isa sa mga kings ay si Simri or si Simrai. Inagaw niya yung trono ng pagiging hari ng Israel. Pero hindi siya tumagal. 7 days lang. 1 linggo. At yung kalaban niya na gusto rin maging hari, pangalan niya si Omri o si Omrai. So anong nangyari? Walang masyadong kakampi itong si Simrai or si Simri. He was cornered and he was about to be captured. Pero ayaw niyang mamatay sa kamay ng kanyang kalaban. So, he went to his own palace. Pumunta sa kanyang palasyo. Sinunog niya yung kanyang palasyo, bahay. At doon, namatay na rin siya. So, that is also considered suicide o pagpapakamatay. Why did he do that?
What was his reason? Well, wala siya nagtatakbuhan. Mas mabuti pang mamatay sa kanyang sarili kasi pag nakita siya ng kanyang mga kalaban, baka ito-torture muna siya bago siya patay. So, ayan yung mangyayari yun. Okay. Now, the last but not the least, isa pong apostol ng Panginoong Jesucristo. Pangalan niya si Judas na taga Iscariot. Kaya tinawag na Judas Iscariote kasi taga Iscariot po. Isang lugar po yung Iscariot. Hindi niya apelyido yun. Overcame with remorse after betraying Jesus, he returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. And then Judas Iscariot went away and hung himself. Yan po mababasa natin sa chapter 27 of Matthew, chapter 27, verse 5. Ano po yung kwento ni Judas na taga Iscariote? Taga Iscariot. So, well, si Judas, siya pong apostol ni Kristo, pinili siya. Subalit, siguro may ambition siya na maging sikat pag wala na si Jesus Christ, o kaya naman may perang binigay, ay magkano lang binigay sa kanya? 30 pieces of silver. Sabi ng ibang commentators, yung 30 pieces of silver, kung ating equivalent sa ating pera ngayon sa Pilipinas, nasa only about 30,000 pesos. So, hindi masyadong malaki. Maliit lang. Anyway, so, nang makita ni Judas na pinatay na si Jesus, at alam niya na walang kasalanan ng Panginoon sa Kristo, kasi mismo si Pilato ay nagsabi, "This man is innocent, I am washing my hands," at gusto ko siyang pakawalan. Kaya lang hindi siya pinakawalan ni Pilato, pinakawalan niya si Barabbas. So, sa tindi ng depression, sinisi niya ang sarili niya kung bakit si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Nagpakamata rin si Judas. Ayon sa Matthew 27 verse 5, nagpakamatay siya, nagbitin sa isang kahoy, nahulog siya. Doon po rin din sa Book of Acts chapter 1. Now, let's go to our next discussion. How to prevent suicides with the guidance of God. Paano natin maiiwasan ang pagpakamatay ng isang tao, lalo na pagkakaibigan natin o kasama natin? Alright, first of all, we should know that our lives are not our own. Ang buhay ay hindi sarili natin. Ang buhay na natin ngayon ay bigay lamang ng Diyos. According to the book of Genesis chapter 2 verse 7, God gave us the breath of life and man became a living soul. So yung breath of life, yung hininga, yung espiritu na yun, galing sa Diyos. Hindi nabuhay yung physical na katawan ni Adan kung hindi siya binigyan ng espiritu ng Diyos. Well, in the sixth commandment, Exodus chapter 20 verse 10, sabi doon ng Exodus 20 verse 13, this is the sixth commandment, "Thou shalt not kill." This includes taking our own lives. "Thou shalt not kill," or "Thou shalt not murder." Ano sabi ng Hebrews 9:27? "For it is appointed for man to die, and after that the judgment." Ang Diyos lang po ang may karapatang pumatay o kumuha ng buhay natin sapagkat siya lang ang nagbigay. So we cannot kill ourselves. It is a sin against the sixth commandment of the 10 commandments, "Thou shalt not kill," or "Thou shalt not murder." Kasama na yun ang ating sariling buhay. The Apostle Paul wrote that our lives belong to God, for we were bought with a price. According to 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, we do not own ourselves. We were already bought by God through the Holy Spirit and through the blood of Christ. So hindi na natin hawak yung ating sariling buhay. So we cannot just end it. Hindi natin pwedeng wakasan kahit hindi na natin sariling buhay yun. God has appointed for man to die once, according to Hebrews 9:27. Binasa na po natin ito. So therefore, brothers and sisters, we should keep in mind that those around us are also facing not only physical suicide, but also spiritual suicide. Sa paligid natin, tayo gusto nating magpakamatay physically, doon sa ating paligid. Marami rin gusto makamatay, spiritually speaking. Hindi naman physical. Well, in the Bible, there was a man who thought the Apostle Paul and Silas would have escaped from prison. Nagkaroon ng earthquake doon sa Philippi at akala ng tagabantay ng bilangguan, wala siyang pangalan. The Philippian jailer thought
that Paul and the other prisoners escaped. So he wanted to kill himself. So sabi ni Paul, don't do that. We are here. At pagkatapos pinag-aralan ni Apostol Pablo at ni Silas, yung Philippian jailer at naging Kristiyano, pati na ang kanyang mga kasambahay. So, another way of preventing suicide, share the gospel to them, talk to people about their struggles. Kung mayroong taong napapansin natin depressed and anxious, i-isolate himself, mayroon siyang suicidal thinking or thoughts, especially we have to share Jesus Christ. Sabi ni Apostle Peter, 1 Peter chapter 5 verse 7, share Christ's offer to bear our burdens. Okay, offer natin yung buhay ni Kristo. Cast all your burdens into Christ and He will bear it for you. So, wag nating suluhin. Okay. So, Romans chapter 12 verse 2, sabi pa rin ni Apostle Paul, help them to transform their minds. Maraming tao natutulog kasi puro sila pag-iisip. Hindi sila nakikihalumilo, hindi nila sinasabi. At ito po ay totoo sa karamihan sa mga kalalakihan. At ayon sa statistics, there are more men who kill themselves than women. Maraming lalaki ang nagpapamatay kaysa sa babae. Or not. Number 4, way of helping people. How to prevent suicide. Okay, number 4, direct them to a health professional or to a Bible-based counselor who can help them address their problem. So, punta ng psychiatrist or punta ng counselor o preacher of the Bible who will advise him. And of course, the last part of preventing suicide, share to them biblical truth and the answer above. Ano sinasabi sa Bible? We were all created in the image of God, Genesis 1:26, and so they have to be conformed to the image of God, Romans 8:29. So, ang kuminsan, nakakalimutan ng tao na siya pala ay nilikha ng Diyos, na siya ay larawan ng Diyos, kaya't dapat kailangan mabigyan sila ng advice or counseling para maiwasan ang pagpapatibakal o pagpapakamatay. Last part of our discussion, brothers and sisters, very quickly, I would like to give some proposed solutions how to counter suicide. How to counter, kasama po ito ng prevention, but siyempre ito yung solusyon. Paano mo matutulungan ang tao may tendency na mag-suicide? Number 1, identify and support people at risk through health care system and personal network. Identify and support people at risk through healthcare system and personal network. Kung may nakikita ka ng may tendency, palaging nag-iisa, palaging nagtatago, ayaw kumain, tulungan natin yung taong yun. Alright. I-direct natin sila sa mga health professional, especially sa mga nag-a-advise tungkol sa may psychological and psychiatric problem. Train gatekeepers, gatekeepers tayo yon, mga pamilya, mga kaibigan, mga teacher, mga kasama natin sa church, to recognize warning signs and help people at risk access appropriate services. As sinasabi ko kanina, kung may nakikita tayong mga tao, kapatid, kaibigan, kapitbahay, na may ganong tendency, tulungan natin sila at sila ay mapunta sa health professionals para sila mabigyan ng advice. Pwede rin sa isang preacher, sa ibang religious group, pare, etc. No? But somebody who believes in God. Number 3, ensure effective follow-up. Maintain contact with persons after crisis, hospital discharge, through phone calls or to reduce risk or repeated attempts. Ano pong ibig sabihin nito? Follow-up. Yung anak mo, kapatid mo, kaibigan mo ay nag-attempt na mag-suicide. Gumaling, nagbagong isip. Pero palagi pa rin niyang titignan. Palagi siyang i-monitor. At kailangan mo titignan. Follow up mo siya. Ano bang, kamusta ka na dyan? Tawag-tawagan o bisitahin. Yun pag ibig sabihin ng ensuring follow-up to the person who has already attempted to commit suicide. Number 4,
Health Organization recommend 5 action step. Ito po yung suggestion ng mga health organization para ma-solve o mabigyan ng solusyon ang tendency to commit suicide. Number 1, are you thinking about suicide? Ito diretsong question eh. Gusto mo bang magpakamatay? Tatanungin mo yung tao. Gusto mo magpakamatay? O siyempre sabihin niya, ayaw ko naman. Kung medyo may katinuan pa siya. Pero kung hindi na matino, siyempre hindi ka na sasagutin nun. Okay, number 2, be there, listen without judgment, and offer your presence. Kung ayaw magsalita, dyan ka lang. Bantayan mo lang siya. Hindi man na alo-aloin. Gano'n lang yun, mga kaibigan at mga kapatid. Number 3, keep them safe. Remove or secure any lethal means. Ano pong ibig sabihin yan? Kung may mga kutsilyo doon, may baril, o ano pang tendency na pwede nilang gamitin para magkamatay. Mga lason, ano po man, tinidor, kutsara. Tanggalin lahat yun para wala siyang magawa. Pati posporo. So, keep them safe. Remove any kind of lethal methods or means, tools. Number 4, help them connect. Connect to a lifetime or mental health professional. Ito na po yung sinasabi. Kung hindi mo na kaya, i-connect mo siya sa isang psychologist, psychiatrist, kunin mo yung number ng psychiatrist or psychologist para ito ay tawag-tawagan. Yun po. Number 5, last but not the least, follow up, check up in regularly after the initial crisis has passed. So pareho pa rin kanina na number 2, follow up, follow up, follow up. Huwag pamabayaan, especially kung ang ating anak, ating kapatid, ating pinsan, kapitbahay, ay mayroong tinatawag na parang dalawang personalidad. Tawag nila yun, schizophrenia. 2 personalities, kung minsan matino, kung minsan hindi matino. So yun po yung mga ways of solving or preventing people from committing suicide. Alright. Sa ating po magtatapos, brothers and sisters, sana makatulong ito sa inyo at sa ating lahat. Conclusion. Of course, suicide is a permanent solution to a temporary problem. Ang pagpakamamatay, isa pong permanent na solusyon sa isang temporary problem. Lahat ng problema sa mundo may solusyon. Hindi po pagpapakamatay, pagpapatiwakal, pagbakas ng buhay ang solusyon. There is always God. Please remember, God will always help us. Jesus Christ gave His life and His life more abundantly. Yan po sabi doon sa John chapter 10, verse 10. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mamatay sa mundong ito, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi lamang sa langit, pati na rin dito sa lupa. The devil is a thief who comes only to steal, to kill and destroy. So, sino yung nagdidikta sa atin? Kung hindi tayo kumakain, hindi tayo natutulog, umiinom tayo, nagdodroga, yun yung mga tendency na magtulak sa isang tao para makasan ang kanyang buhay. Kaya iwasan po natin yan, mga kaibigan at mga kapatid. If you are standing on the edge, stop and talk to someone. Huwag mong sarilinin ang problema. Lumapit ka sa isang psychologist, psychiatrist, pastor, pwedeng pare, pwede mo ring imam mo rin. Our lives all in the sight of God are precious and there is always hope in Jesus. Ano sabi ni Kristo? Come unto me all ye that labor and are heavily laden, I will give you rest. Matthew chapter 11, 28 to 30. So don't be afraid, brothers and sisters. You are worth more than the sparrows. Anong sabi ng Panginoon sa Matthew 10, verse 31? Mas mahalaga tayo sa mga ibong lumilipad. Yung ibong lumilipad, inaalagaan ng Diyos. Lalo pa kaya tayo. So, brothers and sisters, kami po na nandito sa radio program, radio broadcast, na sa YouTube. Kung meron kayo mga kaibigan, kapatid, pwede tayo makatulong, pro prayer, and of course, other means na binanggit natin dito sa ating lesson. Now, as we end our lesson, if you are not yet in Christ, to prevent any kind of tendency to end our lives, to give up in this life, of course, ang solution diyan is lumapit ka kay Kristo. Ano sabi ni Kristo? You believes in me and is baptized,
shall be saved. Hindi lamang saved sa mundong ito, kundi sa kabilang buhay. Mark 16:16. Ano pa sabi ng Apostle Peter? Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Solusyon pa rin, Panginoon Diyos. And, kailan mo tatanggapin ang Panginoon sa Kristo? Now is the acceptable time. Today is a day of salvation. Lumapit ka kay Kristo, pwede ka naming tulungan, nasaan ka man, sa Pilipinas, sa buong mundo. There will always be people who will try to help you. And finally, let me repeat Jesus Christ's invitation to people who have the tendency, who have lost their minds, who have lost their trust and confidence in God. Ano sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Our Lord God, thank you for the lesson. Thank you for thy Son, Jesus Christ. Thank you for the Bible. Thank you for all our sponsors, World Radio International, through White Peron Church of Christ, mga kapatiran na tumutulong sa ministry, kapatid na Rico and Sally Carlas of San Fernando City, Pampanga, kapatid na June, Sister Rose of Telasco na nandiyan po sa Canada, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila, Brother Nards and Bibig Tuayon dyan sa Naokapis, Greg and Luz Manuel sa Lingayen, Annalyn and Brother Jonathan Ramos dyan pa rin sa Lingayen, June and Sister Tess Amaya dyan sa Nueva Ecija, and many others who are helping, Brother Ed, Sister Beulah dyan sa California, and many other brothers and sisters who are helping. Gusto rin natin pasalamatan ang aking friend from Korea, Mr. Brother James Gu, and his wife, Fatima. God bless you all, and help us, O Lord, to be able to help people who have the tendency to end their lives by letting them come to Jesus Christ. Please cleanse us from our sins as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.